In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang iyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko ang mabuting balita ng Panginoon at sa unang pagbasa sa Hebreo chapter 10. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tinawag upang maging ilaw ng sanlibutan, na hindi dapat itago ang kabutihan at katotohanan nasa atin. Sa ating panahon, ang pagiging ilaw ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng pananampalataya sa gitna ng hamon ng modernong buhay. Ang unang pagbasa naman ay nag-aanyaya sa atin na magkaisa, magtiwala sa pangako ng Diyos at magpatuloy sa pananampalataya, lalo na sa kabila ng mga pagsubok. Sa halip na magtago o lumayo sa ating pananampalataya, hinahamon tayong palakasin ang ating ugnayan bilang sambayanan ng Diyos. Mga halimbawa sa panahon ngayon, ang pagkakaisa sa panahon ng sakuna. Sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo o lindol, nakita natin ang ilaw ng Diyos sa mga taong tumutulong sa kapwa. Ang pagiging ilaw ay nasusukat sa ating pagdamay at pagbibigay ng pag-asa. Paggamit ng social media para sa mabuti, sa halip na magkalat ng negatibo o maling impormasyon, gamitin natin ang social media upang magbahagi ng Ebanghelyo at magbigay inspirasyon sa iba. Pagpapatawad at pagpapago. Marami sa atin ang nakaranas ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya o komunidad. Bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan maging halimbawa tayo ng pagpapatawad at pagkakasundo. Paano natin babaguhin ang ating mga pagkakamali? Una, pagpapakumbaba. Kilalanin ang ating mga pagkakamali at tanggapin ang tawag sa pagbabalik loob. Gamitin ang sakramento ng kumpisal bilang paraan ng paglilinis ng ating puso. Pag-aaral ng salita ng Diyos.
Ang regular na pagbabasa at pagninilay sa banal na kasulatan ay nagbibigay gabay upang mas maunawaan ang kalooban ng Diyos. Pagpalalim ng relasyon sa Diyos, panalangin at pakikibahagi sa banal na misa ay nagiging paraan upang maibalik tayo sa tamang landas. Manalangin tayo para sa buong sanlibutan. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang tunay na ilaw ng aming buhay. Ipinapanalangin namin ang buong sangkatauhan, lalo na ang mga may sakit at naghihirap. Pagalingin mo po ang kanilang mga karamdaman at palakasin ang kanilang loob. Bigyan mo kami ng tapang na magbago, na maging ilaw sa aming kapwa at mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Amen. Ang ating mga referensya ay mula sa Catechism of Catholic Church 1210 to 1216. Sakramento ng Pagbabago, Lumen Gentium, number 1 to 4, Pagiging Ilaw ng Mundo. Evangelii Gaudium ni Pope Francis, paghahayag ng mabuting balita sa makabagong panahon. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti. Amen. God bless!